Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya, kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Lumapit sa kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Siya'y tapat sa pangako niya, di Kanya pababayaan. Buhay niya'y pinakaloob, ano pang hindi niya ibibigay. Problema mo'y ialay, sarili kalimutan, huwag ka magduda, manalig ka sa Kanya. Lumapit sa Kanya'y lumapit, pag-ibig niya'y di pagkakait, Diyos ay pag-ibig. Diyos ay pag-ibig.
Diyos ay pag-ibig. Good morning, everyone. Welcome to Awit ng Pag-ibig. CSM Edition. Ayan, good morning po sa lahat. Ako po pala si Sister Rose and with me is si Sister Hai. Ayan. Good morning mga kapatid. Sige. So, Sige, pakilala din muna natin yung mga kasamahan natin ngayon. Sige, dito muna siguro sa katabi ko. Okay. Hello po, good morning po. I'm Sister Diane po. Anak po ako ni Brother Dodi and the Sister Venus. Comfy member po since birth. Ayun po, good morning po mga kapatid. Ako po si Brother Lucas, anak po ni Brother Elmer tsaka ni Sister Tata. Comfy member din po since birth. Good morning po. Hi, ako po si Grace, Sister Grace. Anak po ako ni Sister Connie Caudilia. Comfy member din po ako since birth. Kapatid ko po si Sister Rose. Good morning po, brothers and sister. Ako po si P. Arlina, anak po ni Brother Jerry and Sister Maripaz. Comfy member din since birth. Good morning po, Comfy family. Ako po si Sister Hazel Legaspi, anak po ni Sister Jeline. Comfy member din po since birth. wow, Ate Rose. Ako din po, comfy member since birth. Actually, ako din. Welcome. Ayun, thank you, Lord. Ayan, sige, Heidi, batiin din muna natin yung mga viewers natin for today dahil live tayo. Ayan, good morning po sa lahat. Good morning kina Brother Boy at Ceremonia, Sister Linda Javier, Sister Janet Bautista, Brother Larry Gaviria, Sister Ched Besite, Sister Sally Flores, Sister Elvira Kuraming, Sister Angel, hello Hi, po. Ate Angel. Hello po. Hello po Ayan. kay na Sister Net, and Sister Rosemary Orfilia. Sister Celeste Cecilio, Clement Toledo, Rod Mercado. Uy, Ate Jam. Sister Rita Manggao. Ayan, si Sister Sally. Hello po, Sister Maripaz. Ayan, ayun. So far, yun yung ating mga viewers, Ate Rose. Ayan, ito din. Meron pa mga humabal. Hello, Sister Jolly. Good morning. Ayan, maraming pa ba? Sister Lisa Pangilinan. And Brother Louis Belmonte. Ayun, Sige, hello ayan. po. Sige, before tayo mag-proceed sa ating discussion for today, sa Awit ng Pag-ibig, CSM Edition, pray muna tayo. Ayan, Sister Heidi, pwede ka bang mag-lead sa prayer? Amen. Sige po. Let us pray mga kapatid. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord God, sa paggamit po sa amin sa inyong gawain. Lord, puspusin niyo po kami ng inyong banal na espiritu, Lord. Ikaw po ang siyang manguna sa bawat isa, Lord. Nawa po, Lord, lahat ng mamumutawi sa labi namin, Lord, ay maging buhay na patotoo, Panginoon, and mag-work po sa buhay ng bawat isa. Lahat po tinataas po namin, pati po ang mga makikinig, Lord God, na nawa po matanggap po nila at ipagyaman po nila yung marireceive po nila ng mga salita galing sa inyo. Lord, maraming pong salamat muli sa pagkakataon pong ito na makakapag-serve po kami. Nawa po'y makapagbigay po ito ng worship and glory sa inyo. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. Ayan, hello din daw kay Luis. Hi, hello, Luis. Ayan, good morning po. So kami po ngayon ay aawit po sa ating Panginoon. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Hallelujah, the Savior of my soul.
Be still before the Lord. Wait patiently for Him, and you will be surely blessed. Hallelujah, the Savior of my soul. Hallelujah, I am blessed by the Lord. Hallelujah, Jehovah Shammah, God is there for me. God is there for me. God is there for me. Ayan, thank you Lord and welcome again to our Awit ng Pag-ibig CSM edition. So, ngayon actually we are on our third week sa ating series about goal setting. So, quick recap lang muna para maging ready and hindi kabahan yung mga kasama natin today. Parang pati ako kinakabahan, Ate Rose. Ayan, sige. In week 1, no, we have discussed about, actually meron tayong pinubong acronym. So, nung week 1, we have discussed yung letter G. So, goals always starts with the Lord. So, it's God-driven, okay? So, kung gusto mong magkaroon ng goal, seek the Lord first. Kung meron kang struggles about your goal, ask the Lord and always trust in Him. And on the second week, which is last week, no, yung O naman. So yung O is about overflowing love that aims to bring glory kay Lord. Kumbaga, nandito naman yung motivation natin. Bakit tayo nag-create ng goal? So in short, no, yung goals natin or motivation ng goals natin should be to bring glory and honor kay Lord, and we do it, no, we do everything in love. So on the third week, no, G-O-A. So A naman ngayon. So our discussion, no, siguro sabay-sabay natin i-unfold ano kaya yung letter A na yun. Okay. So sabi nga natin, no, nung first week, kailangan natin mag-set ng goals because yung goals, no, it sets the aim or target or kumbaga, it aligns our focus or direction natin in life. So ibig sabihin, no, we really need to set goals. And sabi din sa Bible, no, actually siguro wala tayong or probably in some newer versions, meron ng word na goal, but on the earlier version, no, yung word na goal is sometimes referred to as mission or task. So meron ding mga task, yung mga Bible characters na nandoon, sina Noah, sina Joseph, iba-iba. And tayo din, no, we are called then to have goals. Actually, no, sabi nga kanina, no, we need to set goals. However, no, according to studies, parang roughly 70% hindi nila na-achieve yung goal nila. So ano, bakit kaya, no? Bakit kaya hindi nila na-achieve? Oo nga. Siguro masasagot yan kapag in-introduce natin itong topic natin. Ano ba yung letter A, Ate Rose? Yung letter A means action-based. Ayan. So, actually, pag pinag-usapan yung goals, personally, yung pag-act on your goals, ako din, yun din talaga yung mahirap doon. Medyo struggle talaga siya. Oo. And I have come across itong yung parang quote. Sabi niya, sige, ang nagsabi nito kasi ay excuse po kasi French siya eh. Si Antoine de Saint-Exupéry. Ayan, sana tama yung pagkakaano ko. A goal without a plan is just a wish. Ayan. So, ano pala talaga, marami rin talagang hanggang wish lang. Hindi pala, yun siguro yung 70% na sinasabi mo. So, tatanungin na ba natin yung mga kasama natin, ready na ba kayo? Mukhang ready na sila. Ayan. So, ano ba sa palagay nyo nga? Ano yung dahilan? Ano yung hindrances? Bakit nasabi na 30% lang sa goals ang na-achieve? Ayan. Sino ba una natin tatanungin? Mga katabi natin dito, Ate Rose, no? Sino? Si Lucas muna, ang aking inaanak. Ano po yung tanong? Ano yung mga hindrances na na-encounter nyo kung bakit yung mga goals nyo mahirap siya i-achieve? Para sa akin po, procrastination po kasi parang marami pong nasasayang na oras kasi lagi nyo pong dinedelay yung action po para ma-achieve po yung goal po. Sounds familiar. Parang medyo ano siya, no? Nakaka-relate kami. Ayun, si Dayan naman. Ako po, as a student din po ngayon, marami pong pwedeng maging cause ng distractions. And isa po doon is, ayun nga po, yung procrastination. And yung fear po for
fear of failure and yung pressure po, pwede rin po yun mag-stop sa akin from pursuing my goals po. So, nagkakos din po yun na maging hindrance sa pag-achieve ko ng goals ko. Ayun po, ang hirap po. Yun, oo. Actually, well, yun nga, nakaka-relate again. Check na naman. So, minsan yung fear talaga, no? Kapag nakaka-overwhelmed. Sige, si ano naman? Si Gatch. Ako po, yung isa din, yung fear, at saka siguro yung past mistakes mo. Yun, medyo, parang nagiging struggle mo yun along the way dun sa pag-achieve ng goal. Yung parang iniisip mo, paano pag nag-fail ulit? Yun, Ganon. parang connected din siya sa fear of failure. Okay. Sige, si Pia naman. Ako rin, fear of failure, tsaka self-doubt. Kasi minsan parang masyado mong gusto mo kailangan perfect eh, para mag-act ka. Parang tama na ba para mag-apply ako sa ganito? Parang kulang pa ako. Masyadong tumitingin kasi sa sarili natin. So, chine-check mo eh, like, pwede na ba? So, dahil doon, tingin ka ng tingin or masyado kang nagsiset ng limit na sobrang taas para sa'yo, naho-hold back eh. So, siguro yun. Yung parang ang taas, feeling mo ang taas nung ginugol mo dun sa reality na kaya mong i-achieve. Parang ganon. Okay. Si Hazel naman. Sa akin po, yung peer pressure po, tsaka yung fear of failure din po. Kasi sa age po namin, parang sobrang nakaka-pressure po na dapat may ma-achieve ka na sa age na ganito, sa age na 20s, kailangan graduate ka na. So parang nakaka-pressure po yung ibang kasabay mo po, parang may nasimulan na po sila sa goal nila, tas parang ikaw, nandito ka pa lang sa part na yon. Ganun po, yung pressure. Tsaka yung fear of failure din po, na maging disappointment, malaking disappointment ka po sa family mo, ganun. Oo, tama. Actually, yung sinasabi ni Hazel na kino-compare mo yung sarili mo sa achievement ng iba, siguro at any point ng life mo, at any age, dumadating yun 'di ba, Ate Rose, na parang una, yung ganyan, na nag-aaral ka pa, ay, yung mga classmate ko, ano na ba yung na-achieve nila? Kami naman na working, ay, yung kasabay ko, manager niya, ganyan, o kaya may bahay na siya, or ganyan. Parang minsan, iisipin mo, no, parang left behind na ako, sige, hayaan mo na lang sila. Tapos, yung goal mo, parang, ano na lang, bahala na, yung ganon. Parang nagiging hindrance din talaga yung feeling mo na wala ka na sa time, or yung feeling mo na, baka pag itatry ko tapos magfe-fail naman ako. Parang isa sa kumbaga top na fear ng mga tao, yung fear of failure, no? So, yung pala yung nagko-contribute dun sa 70% na hindi na-achieve na goals. Ano pa ba, Ate Rose? Actually, medyo malaki pala yung 70%, no? And true enough, kahit kami din, no, minsan meron kaming sineset na goals. And sabi nga ni Heidi, nakaka-relate kami. Kahit si Hazel na 20, sa age namin na to, meron kaming mga fears din na parang, sabi nga ni Pia, baka hindi ako enough. Pero sometimes, no, parang pag-check pala natin, baka pala pride ko pala yun. Kasi baka natatakot akong mapahiya or natatakot akong magkamali, di ba? Kasi meron ka ng past experience eh. Pero thank you Lord, kasi ngayon tinuturuan tayo ni Lord, no, na wag tayo mag-hold on dun sa fear na yun. Dahil si Lord, i-empower naman niya tayo. Pero no, sabi nga dito, yung mga hindrances na yun, parang siyang two categories. More on sa being, it answers the why. Yun nga yung sagot nila. Di ba minsan hindi ka makamove forward kasi, hala, kaya ko ba? Parang sa akin ba talaga tong binigay na goal na to? Parang hindi ko naman siya kaya. And pangalawa is yung doing. Sabi nga ni Diane, no, yung procrastination. Sometimes, katulad sa mga may exam, gusto mong maka-perfect ka ng exam. Pero anong gagawin mo? Manonood ka lang TV. Hindi ko pala gagawa, hindi ka magre-review. So it goes hand in hand. Hindi lang siya dahil motivated ka, but you have to act on it. Sabi nga ni Heidi kanina, no, yung goals mo na walang action are just dreams. Okay, parang nagdi-daydream ka lang. Something like that. So ngayon, no, sabi nga, no, you need both. You need to know on why you do it and you have to act on it. So we need to set goals nga, no. Tapos, sabi din dito, without action, no, nothing happens. At ang pinakamahirap nga, para gawin natin is yung first step is to act on it. Oo, palagi daw yung first step, it is the hardest. Hardest. Oo, pero kailangan mo talagang i-push yung sarili mo. Yes, ayan. Sige, before tayo magpatuloy, no, sa discussion natin about
actions and about goals. No? Siguro babati muna kami ngayon ng mga may birthday. Ayan, sige. Pwede ba nating tawagin si Lucas at si Diane to greet ang ating mga birthday celebrants for today? Ayan, happy birthday po, Sister Lorna Pehi. Happy birthday po, Sister Veron Patulay. Sister Ine Marasigan. Brother Charles Serad. Brother Anthony Gaon. Sister April Pascual. Sister Shiri Mendiola. And Brother Jero Cortez. Happy birthday Happy birthday po. Meron pa, happy anniversary. Happy anniversary po kay Brother Leo and Sister G. Aquino po. And happy anniversary din po kay Brother Eliazar and Sister Grace Sablay. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Ayan. 1, 2, 3. Happy Happy birthday birthday and happy happy anniversary anniversary. mga kapatid. Enjoy Enjoy your your day day. Ayan. So, Ayan, Ate welcome Rose. back mga kapatid. Sige, as a continuation ng discussion natin, di ba? We are Christians in action. Sige, basahin natin in James 2 verse 17, it says, "In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead." So parang tayo din, no? When we don't act on our goal, parang wala lang din. No? Wala lang, nandyan lang siya. Naka-plan siya, pero you don't act on it, sabi nga, it's dead. It's only a dream. It's only a dream, wish, yes. no? Ayan. So, ano na nga bang gusto nating itanong ngayon sa kanila? So, talking about goal, ayan. So, meron bang binigay sa inyo ng mga goal or heart's desire? So, pwede nyo bang i-share sa amin? Ayan. Sige. So, doon naman tayo sa likod. Sige, kay No? Hazel. Kay At saka Hazel. siguro may follow-up question din tayo. Oo. Sige. Ano ba yung dun sa goal na binigay sa'yo ni Lord? Ano kaya? What are the things that you start, stop, and continue doing in order to achieve that goal? Ayun, thank you Lord po. Bibigay ko po muna yung word na binigay sa akin ni Lord sa Proverbs 16 verse 3, "Commit your works to the Lord and your thoughts will be established." So yung goal ko po talaga is maging blessing talaga sa ibang tao kahit sa maliit na bagay. Kaya din po pinursyo ko yung pag-SK. Then yung goal ko din po ngayon is yung mabalik namin ni Mama yung every time na nagbe-birthday siya yearly is nagiging blessing kami sa mga street children, sa mga homeless na na tao na kahit sa maliit na bagay kasi alam naman natin na hindi madali para sa kanila makasurvive. Every day yung needs nila, yung mga pagkain nila. So kahit sa ganong paraan, kahit na sapat lang din yung kung anong meron kami, at least nasi-share namin sa mga street children and homeless na yung ganong bagay. Then yung mga smile, then yung pag-thank you nila is sobrang priceless. Kaya yun po yung isa sa goal ko. Then yung second ko talagang goal is bigay ko din po yung word na bigay sa akin ni Lord sa Philippians 4 verse 6. "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God." Siguro po yung goal na binigay sa akin ni Lord is kailangan ko pong mag-continue sa life kahit na wala na si Papa. Kaka 1 year na lang po nung November. So, alam naman po nating lahat kung gaano kahirap na mawalan ng loved ones. So, hanggang ngayon, lahat po kami nag-a-adjust. Si Mama, si Kuya, tapos
Pasensya na po, nangangatal yung boses. Hindi ako sanay magsalita sa ganito. Pero ayun po, alam natin gaano kahirap na mag-start nang wala po yung nawala nating loved ones. So, ang goal ko is maging matatag para kay mama, then sa mga kapatid ko, na someday ako naman po yung tutulong sa kanila. Yun po. Wow, grabe. Ate Rose, parang na-teary-eyed ka doon. Ayun. So, ang ganda nung, nung sinabi ni Hazel. Una, gusto niya maging blessing sa iba. So, siguro para sa mga Christians, no, magandang talaga yung prayer kay Lord na, Lord, i-bless niyo po ako para maging blessing din po ako sa iba. And yung pangalawa naman, parang parang giving honor dun sa tatay niya na we will make our lives better para sa iyo, Papa. And nakikita ko yung strength niya, yung courage niya na gusto niya talaga na maging better para sa family niya. And yun, para sabi nga natin, 'di ba, yung mga non-believers, tayo yung ginagawang Bible eh. And how we live our lives, yun yung nakikita nilang, nababasa nilang Bible. So thank you, Lord, Sister Hazel. Si naman? Si Ate Pia. Hello po. Wait lang, ano lang yung question? Anong goal na binigay sa akin? Ni Lord. At saka, ano yung things that you will start, continue, and stop doing in order to achieve that goal? Yung akin, goal is to serve the Lord. Tsaka maging blessing din sa ibang tao. Ano yung continue na gagawin? Siguro yung relationship ko kay God. Kasi mahirap eh. Lalo na pag natrabaho ka sa labas. Marami tayong temptations. So, every day, you pray. Every day, you read the Bible. Every day, you talk to Him para maging matatag tayo. Kasi if not, hindi rin yung goal ko na maging blessing to other people, na gamitin niya ako, hindi rin mangyayari yun eh. Kung if you don't have a good relationship with the Lord. So, yun. Yung stop. Siguro yung fear. Yun nga, yung pinag-usapan natin about fear. Minsan kasi may fear ka eh. Like, masyado ka nakatingin sa sarili mo. Nakakalimutan mo na may God ka. So, kailangan yung mindset mo is like, hindi na ikaw eh. Like, laging si God. Like, siya lang yung, hayaan mong gamitin ka niya. Kasi pag lagi ka nakatingin sa sarili mo, hindi mo magagawa eh. Parang dapat hayaan mo lang talaga si God. Yun yung akin. Ayan, thank you, Lord. Nakakatawa, no? Parang minsan yun yung, ayaw i-vocalize ng mga kabataan siguro na gusto nilang mag-serve kasi natatakot sila na baka tawagin ka dito sa harap, ikaw yung magtuturo. Pero, as along the way, no, baka probably tawagin din kayo ni Lord. Pero nakakatuwa kasi the courage, no, para sabihin mo na yun yung, sabi nga ni Pia, yung start na gagawin niya is to serve, piliin niya na mag-serve kay Lord. Continue na to trust in the Lord. Diba? Sometimes it's hard. Lalo na sabi nga maraming mga struggles. And it's, sa atin, normal, hindi tayo exempted doon. And sabi nga na stop yung fear. It's hard, pero sabi nga, take the first step to do that. Ayan. Sige, si Pia, gusto mo bang umawit sa ating Panginoon? Yes po. Ayan. Sige, You are greater than all my failures. You are the author of all creation. You are more precious than gold and diamonds. You are the greatest of all. What an awesome God we serve.
thank you Lord sa napakagandang awitin. Alam mo Ate Rose, itong kanta na to, isa rin to sa mga favorite ko. Kasi parang kapag, yun nga yung sabi nila kanina, di ba, yung nakaka-experience sila ng fear, talagang comforting siya, no, na parang si Lord greater than all our failures. And napaka-amazing ni Lord. So parang, ito yung palagi nating sinasabi sa CSM, no, na sabihin mo sa problema mo na mas malaki si Lord. So wag Amen. mong sabihin na malaki yung problema mo. Kung ano man yan, bahala na si Lord dyan. Itataas mo lang palagi talaga sa Kanya. Ayan. Amen. So, sino naman next na sasagot? Si Gatch ulit. Ayan. Thank you, Lord. Yung sa akin, share ko lang muna yung word na binigay ni Lord. Sa Isaiah 41:10, "Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand." Yun. So, yung question kasi nila is yung one goal that the Lord has put into your heart. So, ako, personally, may in-impress kasi sa akin si Lord dahil nung start ng year, share ko lang onte. Nung start ng year, nag-struggle kasi ako, madali kasi ako ma-overwhelm sa kung ano-anong bagay. To be specific, yung sa work, pag sobrang daming work or pag nagkamali ako ng onte, yun, meron kasing isang situation na long weekend, tapos nasa isip ko gagawin ko siya ng weekend, kaso hindi talaga ako nag-work pag weekend. So, pagbalik ko ng Tuesday, parang ganun, may nakalimutan akong isubmit na deadline. So, sobrang kabado ako, actually umiyak pa ako nung kinamama. Kasi sobrang na-overwhelm talaga ako pag mga ganun. Tapos, shinare ko sa kanila yun after kasi nung nakita ko yun na hindi ko napasa, so chinat ko agad yung lead ko. Tapos, yun, naiyak na ako habang kachat ko siya. Tapos sinabi niya, ano ka ba, hindi pa naman talaga deadline, parang internal deadline lang yun, ganun. So, yun, tapos sabi sa akin ni mama nung kurento ko sa kanya, ikaw kasi pinapangunahan mo lagi si Lord, ganyan. Alam mo naman na, malakas yung backer mo, ganun. Yun, so, after that incident, talagang naging sa akin na yung sinasabi ni Lord is mag-focus ako sa goal. So, tsaka yung parang wag kong titignan yung situation ngayon kahit kung magulo man siya or isipin ko yung end point. Yung end point ko naman kasi victorious na kasi napanalo na ni Lord yung battle. So, yun lagi kong iniisip. So, yung sa start, wait lang, nanginginig yung kamay ko. So, yung sa start ko, yun, syempre, although fault ko yung negligence ko sa part yun na nakalimutan ko, hindi pa rin ako pinabayaan ni Lord. So, parang sa sarili ko, parang katulad ng sabi ni Ate Pia kanina, tumitingin ka sa sarili mo, parang, di ko to deserve, Lord, ganyan. Kasi meron, nung time pa na yun, pagbukas ko ng messages, ako yung nanalo ng employee of the quarter, tapos ninominate pa ako employee of the month. Parang ako, may deadline nga ako na-miss. So parang, Lord, di ko to deserve. Parang ayokong tanggapin. Kahit di naman dapat, parang wala naman choice kasi na-nominate na nga. Ayun, so, yun. So sa akin, yung mag-start, yun, sa pagmamanage ng time, syempre, kasama yun kasi yung sa pagpaprocrastinate, yun naman talaga yung root nung ba't ko siya na-miss yung deadline. Tapos, yun nga, yung mag-focus kay Lord. Tapos yung stop, syempre, yung overthinking, yun, yung lagi mong inisip yung worst case scenario, yung nagpapanik ka agad, hindi mo inisip yung, yun nga, yung goal mo. Then, sa continue, siguro sa akin yung, kailangan ko yung be reminded, yung constant reminder na ito yung goal mo. Kasi 'di ba minsan, ito nga, alam mo na yung goal mo, pero ang haba ng process, nakakalimutan mo na siya. So parang kailangan meron kang constant reminder kung ano yung end goal mo, kung bakit yun yung ginagawa mo, kung bakit mo sinimulan yun. So, yung pag-attend sa fellowship every Sunday, pakikinig ng Good Morning Jesus, yan. Yun yung mga sinastart ko at saka yung dapat i-continue. Ayan, thank you Lord. Di ba, accountant ka? Yes po. Oo, kasi isa sa important
importante para sa mga accountant is yung relevance nung ginagawa mong reports. So kapag late na yan, halos wala na siyang value. And hindi lang basta na mismo yung deadline, kung hindi, most of the time, ang consequences niyan ay added cost o kaya penalties. So parang yun talaga pagka ganun din sa trabaho na kapag may na-miss ka na i-submit, nakakakaba kasi magkano kaya to? Yun na yung next mong tanong. Pero sa pansin mo, yung mga sharing nila, mostly talaga yung mga verses na binanggit, nandun talaga yung fear, no? So parang Oo, eh. overwhelming talaga siya. Ayun. Pero nakakatuwa, kumbaga, kahit may fear, na-overcome yun nung nakita nila siguro na-experience nila si Lord sa buhay nila. At sabi nga sa sharing ni Gats, nakita din niya yung grasya at awa ni Lord doon sa sitwasyon niya na yun. Oo. And yung favor din sa kanilang lahat, diba? Oo. So, sobrang nakakatuwa. Oo. So, minsan yung goal mo, hindi ka maka-act on it dahil hinuhold back ka nung fear mo. Pero nandun yung mga sinabi nila na mag-start sila to trust God more, tapos mag-start sila to serve God more, to do more for God. So parang inaalis nila yung focus nila dun sa hindrances. They are letting go of the hindrances and focusing themselves dun sa goal, no? Dun sa nagbigay nung goal at magpo-provide nung kailangan para ma-achieve yung goal. So napakaganda. Ayan. Sige. Ito naman ano kaya yung sharing nung younger generation? Yung mga Heidi pala, parang gusto yatang umawit. Ay, Aawit okay. pala muna sina Hazel at saka si Gats. Akala ko Heidi. Heidi. Hindi. Sige. Is great and to be highly praised. The Lord is near to those who call upon His name. You will succeed. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. The Lord is great and to be highly praised. The Lord is near to those who call upon His name. You will succeed. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. We magnify your name. We glorify your name. We exalt your name forever. Amen. We
you, Lord. Sabi nga sa kanta, we magnify your name. So, sakto na naman dun sa sinabi kanina, i-magnify mo si Lord. Hindi yung fear, hindi yung hindrances, di ba? Yan, thank you, Lord. Tsaka parang it reminds us of perfect love drives out fear. No? Si Lord yun, yung may perfect love. And sobrang pag na-experience mo yung love ni Lord, siguro, yes, meron ka onting fear, siguro may onti-onti, pero later, little by little, when, sabi nga ni Sister Heidi, when you magnify yung name ni Lord, doon mas makita mo, simple lang pala to. Kayang-kaya ni Lord to. Ayan. Pero yung fear naman kasi, natural yan sa tao. So baka naman isipin nila, ay... Totally wala Oo. Parang medyo imposible. Oo. Pero dapat lang aware ka na kailangan, yes, mag-fear ka, pero dapat greater dun sa fear mo, isi-shake off mo na talaga yun para mas makafocus ka kay Lord. Ayan. Amen. Sige, tawagin naman natin etong katabi ko naman. Kung kanina inaanak mo si Lucas, inaanak ko naman si Dayan. Ayan, okay. sige, tanungin natin si Dayan. Dayan, ano ba ang goal na binigay sa'yo ni Lord? And ano kaya yung mga bagay that you will start, continue, and stop doing to achieve that goal? Before po sagutin yung tanong, ibibigay ko muna yung word po na binigay ni Lord. Sa Proverbs 19 verse 21 po. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. So this word po doesn't mean that we should plan our dreams, but we are encouraged po to align our desires to God's will. Kasi po, God knows everything and gagawin niya lang po kung ano yung makabubuti para sa atin. So, to answer the question po, bukod po sa sinagot ni Ate Pia na the goal is to have a deeper relationship with God, another goal po for me is to excel academically po and get into a good school. Kasi po, ayun, siguro po na-observe naman po ng iba na sobrang busy po ng ginagawa po namin sa school. And yung sa follow-up question po, I'm gonna start the goal by managing my time better po to have good grades and to excel better po sa school. And what I'm going to continue naman po is manghingi po ng tulong sa teachers and sa mga mas nakatatanda po sa akin, sa mga may mas alam sa gagawin ko po. And sa stop naman po is stop procrastinating. Kasi ang hirap po, mahirap po talaga siya at hindi po siya talaga makakatulong sa sa pag-achieve po ng goal. So, ayun po. Thank you, Lord po. Oo, parang siya, kapag kasi nag-procrastinate ka, parang feeling mo kasi, ay, may time pa. Tapos pagkukunti na yung time, nagkakram ka na. Ayan, so guilty. Taas ang kamay. Ayun. So, natamaan din ako. Oo, yan. So, pero nakakatuwang marinig yung mga sharing nila kasi andyan yung mga nakikinig natin, so nakaka-relate sila ano yung mga pinagdadaanan. And nagustuhan ko rin yung sharing ni Dayan na sinabi niya na isa sa goal niya is to excel academically. Kasi minsan parang kapag pag Christians na usapan, parang feeling nila kailangan about sa church yung mga goals mo. Siyempre, nilagay tayo ni Lord dito sa iba-iba nating roles in life. And sabi nga natin, 'di ba, sa kanila, sa mga sa mga youth hour natin na magpagamit ka kay Lord kung sino ka at the moment. Kung minsan kasi feeling natin, ay ganito lang kasi ako. Ay, hindi naman kasi ako nakaka-serve, hindi naman ako nakakakanta, wala naman akong gift ng ganyan, wala naman akong gift ng ganito. Pero, the Lord will use you. And siya kasi yung nag-create sa'yo eh. So, you are unique on your own. So, siguro ngayon, hindi pa siya nag-unfold sa'yo kung ano yung purpose, kung ano yung goal na isinet ni Lord para sa buhay mo. Pero if you do your best, kung sino ka at the moment, you are also serving yung purpose na binigay sa'yo ni Lord. You are also serving yung goal. So, you are also serving God. So, be the best of who you are and let God instruct you yung bawat, sabi nga nung binasa ni Dayan, yung pa rin namang plans ni Lord ang magpe-prevail. So, kailangan aligned lahat yung ginagawa natin. So, being a student, alin ba yung mas align sa goal ni Lord? Yung magiging good student ka or yung magiging, yung
so-so, 'di ba? So dun ka sa mas magbibigay ng glory kay Lord, 'di ba? So isa 'yon makakatulong para you can act on your goals, 'di ba, Ate Rose? Ayan, oo nga. Tsaka nakakatuwa no, sa mga estudyante. Kasi sometimes, no, pag feeling nila estudyante sila, hindi ko pa kailangan gawin. Sabi nga ni Heidi, parang mga yung, parang doon ka lang sa average, ganyan. Pero kasi, di ba, when you do the things kung saan ka tinawag ni Lord, kunyan si Dayan, estudyante sila, yan, sina Lucas. When you do the things na pinapagawa sa'yo ni Lord, at yun inaalay mo sa Kanya, parang it's a form of worship din kay Lord. Amen. So, thank you, Lord, no? Kasi as young as they are, no, in a way, napakita rin sa kanila ni Lord kung ano yung dapat nilang gawin. And Oo. thank you, Lord, no, sa ganon, sa grasya niyang na yun. Amen. So ano naman, inaanak. Sagutin mo ang mga katanungan. Basahin ko lang po muna yung word po na binigay po sa akin ni Lord. Jeremiah 17 verse 7, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him." So, para sa akin po, yung word po na to is parang nagre-remind po sa akin na maging confident lang po kay Lord kasi through Him po, parang ma-achieve ko po yung goals ko po. So, yung goal ko po is makapagtapos po ng pag-aaral po sa magandang school with flying colors. Anong color daw? Joke lang. Ayun po. So, thank you Lord po. Share ko lang po ng onte kasi ngayon po yung kuhaan ng card. Tapos po, nalaman ko lang po nung nakaraan po na nakapasok po ako sa with honors po. Wow, Thank you Lord thank po you, kasi Lord. consistent naman po. Congratulations. Para po ma-achieve ko po yung goal, magsa-start po siguro ako muna na ayusin ko po muna yung pag-aaral ko, maging parang mag-excel po muna ako academically kasi po yung goal ko nga po makapasok po sa magandang school. Tapos yung pag-stop po siguro, isa-stop ko po yung procrastination din po kasi yun po talaga yung kalaban ko. Tsaka yung paggawa po ng mga pointless na bagay tulad po ng paglalaro po tsaka panonood sa TV. Yun, na parang wala naman pong magandang maaano sa future ko po. Tapos, sa continue po siguro po, ayun po, continue. Sa continue po, magiging ano lang po ako, tutuloy ko lang po yung pag-excel ko academically kasi parang isagaw lang din po. Okay. So parang para ma-achieve mo yung goal mo, which is makapagtapos ng pag-aaral. Bakit gusto mo makapagtapos ng pag-aaral? Para po magkaroon din po ng magandang trabaho. Ba't gusto mo? Bakit gusto mo na magandang trabaho? Akala niyo joke yung tanong ko, no? Hindi, ayun. So, para po ma-honor din po si Lord tsaka yung magulang ko po. ayun. O, diba, Terus? Para nag-aaral siya ngayon kasi ang dulo nun is to give honor kay Lord. So kapag ay, yung batang yan, pagdating dun sa dulo na maganda na yung trabaho niya, talagang sasabihin nila na yung kung ano yung ginagawa niya ngayon at this point na nagpapagamit siya sa GMJ, nagpapagamit siya sa CSM. And pag nandun na siya na point na yon, makikita ng mga tao no kung paano siya mag-harvest nung ginagawa niya na service ngayon kay Lord. So, thank you Lord kasi una, congratulations dahil nag-excel sa academics. Tapos thank you Lord kasi alam niya, sabi niya nga, trust in the Lord. And ayun, alam niya rin yung dapat stop, no, yung procrastination na marami ang guilty. Napansin ko lang, yung dito sa younger, yung procrastination talaga yung parang problema isa sa nila. stop. Pag dun sa medyo nag-work na, medyo mas adult na, ang nagiging problema na yung fear of failure, yung self-doubt, no? So, ang dami pala talaga nung 70% na nagkukos ng kung bakit hindi natin na-achieve yung goals natin. Oo, tsaka parang iba-iba siya per season. Kumbaga, estudyante ka, eto nagta-transition ka to parang mag-work, tapos meron kapag mag-work na, tsaka yung sa atin din, medyo matagal na kami nag-work. Oo. Parang tayo, no? Ano nga ba yung goal natin ngayon? Kapag ikaw na yung matagal ka nang nag-work, ano yung next step, no? Parang ano nga ba yung goal ko na at this point in my life? And ano nga ba yung nag-hold back sa akin? Ate Rose, ikaw ba? Sayang naunahan ako ng tanong ni Hyde. Ay, ikaw ba? Ako ba yung tatanungin mo? Ikaw muna.
Nagbatuhan. Sige. Ako, di ba parang napag-usapan natin, meron tayong mga long-term goals, meron ding mga mid-length yung goals, meron ding short-term goals. So recently, medyo na-share ko rin kay mama. So isa sa mga goal na binigay sa akin ni Lord is to not complain. Medyo mahirap siyang specific goal kasi siguro sa work namin, parang maraming mga parang restructure na nangyayari. So parang sabi nga rin ni Pia, medyo habang nagsishare siya, parang nakarelate ako kasi habang nasa ibang season, yung mga tao na nakakasalumuha mo, iba-iba din. So kumbaga kung nung bata ka, ang mga siguro struggles mo, yung classmate mo na ganito yung ugali, ganyan. Pero pagdating doon, medyo may ganun, pero mas malaking version, something like that. Pero thank you Lord, kasi sabi nga continue na mag-trust kay Lord, always na mag-pray, lagi ka magpe-pray kay Lord, at hingin ka ng word kay Lord. Kasi everyday, iba-iba yung struggles. Yung parang kahapon ito, tas ngayon ito naman. So thank you Lord. And sabi nga, ano ba yung stop? Yun. Parang yung goal ko at yung stop is something similar. You don't complain. Kasi parang, and start is to look on a different perspective. Siguro, kasi na-reveal din sa akin ni Lord habang tinatry kong gawin yung start. Medyo mahirap din siya mga kapatid, kahit kami may struggles. Pero thank you Lord sa grasya ni Lord. Parang may mas magandang plano si Lord sa'yo. Di ba sabi nga in Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, says the Lord. So probably meron akong alam siguro, pero si Lord mas maganda yung plan niya. Di ba in Isaiah, my thoughts are not your thoughts. Di ba? My ways are not your ways. So parang simula nun, parang, Lord, thank you, Lord. And after nun, nakapagtrabaho na ako ng maayos. Ayan, so thank you, Lord. Ikaw ba, Sister Heidi? Sa ngayon ba? Yung goal ko, well, isa siguro sa mga goal ko is yung to be able to provide para sa family ko. Ayun nga, kasi 'di ba ako yung youngest. So parang ako ngayon yung nagte-take care sa aking parents. Ayan. So ayun, to make sure na makakapag-provide pambili ng maintenance. So ganyan. Tapos ayun nga, thank you Lord naman kasi ayun, getting by. I mean, I know na great yung plan ni Lord, and I'm waiting for further instruction. So, meron ako na-share sa'yo. So, ayun. So, waiting to unfold in my life. Ayan. Tapos, siguro yung start, relating dito sa topic natin, no, yung isa sa mga bagay that will help us to take action dun sa goals natin is siguro acknowledging yung mga gifts natin at saka knowing your purpose. So lahat naman tayo ay binigyan ni Lord ng gifts kasi yan ay fruit of the Spirit, kasi yan ay given by the grace of God. So parang kapag ka in-acknowledge mo or kapag ka inalam mo kung ano yung gift sa'yo ni Lord, mas alam mo kung ano yung mga kailangan mong gawin. Tapos ang siguro kailangan kong start ay to work better doon sa gift na ibinigay sa akin ni Lord. So, hindi po singing ang gift sa akin ni Lord. Hindi rin po dancing, lalong-lalo na. So, siguro po, ito, yung ginagamit niya po ako sa youth hour, sa pagtuturo po sa mga kabataan. So, thank you Lord po. Ang gusto ko sana is mas maging committed pa ako sa pag-aaral para nga mas matulungan matulungan ko yung sarili ko doon sa pagtuturo ko. Yun yung start. Yung continue, syempre yung paglalim ng relationship kay Lord, kasi nga yun yung parang responsibility natin as teachers, 'di ba? Parang paano ka magtuturo kung wala kang ituturo? Kung ikaw mismo hindi mo na-experience, kumbaga, di ba? ikaw mismo unang tuturuan ni Lord. No? Oo, yun nga parang di ba pag nag-aaral tayo, aray Lord. Para, ito po ba talaga? Oo, yung ganun. O kaya, ay thank you Lord, kasi in-acknowledge din ni Lord kung ano yung mga ginagawa mo. Tapos yung stop, ayun, sabi ko nga, kanina pa ako nakaka-relate, yung pag-procrastinate at saka yung fear din. So, yun nga talaga, same din. Yun yung nag-hold back sa atin to take action on our goals. So, ayun, thank you Lord kasi, talagang
yung SAT natin, seek, ask, and trust. Yun talaga yung panghahawakan mo. Ayun. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Lord. Sa mga viewers din natin dito, whether sa live or replay, kung meron kayong gustong i-share, Oo. feel free to comment kung ano ba yung goal na binigay sa inyo ni Lord, ano yung mga bagay that you will start, continue, and stop doing. Oo. Ayan, sige, before we, sige. Parang ano din, no, yung Ate Rose, kapag wala ka na kasing ginawa, parang sabi ko dati, if you stop growing, you start dying. So kapag hindi ka na nagte-take action, parang you're slowly dying, di ba? Yung ganung feeling, na, lalo na yung mga nag-work, di ba, na-experience yun na parang at some point, sa pagtatrabaho mo, parang iniisip mo, saan na ba papunta tong career ko? Tapos parang kapag hindi na siya nag-move dyan, na nagbumababa yung energy, tapos parang naghahanap ka na. So kaya importante to always take action, kasi sabi nga dun sa verse natin kanina, no, sa James, yung faith without action is dead. So kung ayaw mo matawag kang dead, edi take action, di ba? Ayun. Ayan, thank you, Lord. Sige, before tayo mag-proceed, no, mag-aawit pala muna ngayon sina Sister Diane at Brother Lucas, no, para sa ating Panginoon. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Salamat sa'yo, O Panginoon, sa bagong buhay ko ngayon, pinagpala mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang bagong buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Puno ng pagpapala. Puno ng pagpapala. Ayan, thank you, Lord. Sige, basahin naman natin ang comments natin sa live audience natin. Ayan, Sister Heidi, Yes. you are very supportive, sabi na iyong mama. Ayan. Good morning po, Sister Pauling. Ayan, Hi, you are so Ma. blessed. Ayan, thank you, Lord. Sige, continue tayo ng discussion. No? Kanina, no, we are mentioning about the actions that they should start, continue, and stop doing. So it's very important kasi itong mga actions na to, it will form habits eventually. So sabi nga, no, parang merong range para maka-form ka ng habit. I think it's 18 days to almost 90 days. Minsan siguro mahirap gawin yung isang habit, minsan mas madali. Kaya meron tayong certain range. And itong habits na to, it will affect yung mga goal mo. Kasi kung itong habits mo, it aligns with the manner you are called ni Lord, then itong mga actions mo, yung habits mo, no, nagiging ally siya para mag-grow ka, no, spiritually. However, no, kaya tayo may sinasabi, ano kaya yung mga bagay na i-stop ko? Kasi probably, yun yung mga bad habits na na-form natin before. And the Lord is so, ang bait ni Lord, tinuturuan niya tayo na alisin yun kasi mag-i-impede siya or kumbaga, hahadlang siya para ma-achieve mo din yung goal na binibigay sa'yo. So it's really important. Ayan. Sige.
may naalala lang ako, Ate Rose. Go lang. Quote again. Palagi may quote. Di ba yung sabi nga, be careful with your thoughts for they become your words. Be careful with your words for they become your action. Be careful with your action for they become your habit. Be careful with your habit for they become your character. Be careful with your character for they become your destiny. So kasama siya talaga dun sa process, yung habit mo papunta dun sa destiny mo. Kaya hindi talaga uubra na iba yung habit mo and iba yung goal mo. Parang nung lesson natin nung last month no about sa stress. Yan. Sorry, isa dun sa lesson doon is kapag you are being pulled into different directions, iba yung habits mo, iba yung ginagawa mo. Sabi, ang makakatulong sa goal mo ay yung pagbabasa ng Bible, pagpipray, pero sabi nga ni Lucas, minsan nandyan yung mga nanonood ng TV, nagsa-social media, tapos hindi naman, naubusan na ng time para mag-pray or magbasa ng Bible. So parang you're being pulled into two different directions, na stress ka na, and yun nga, kung yung habits mo ganon, hindi may iba rin yung destiny mo, 'di ba? So, may iba yung end goal mo. So, dapat talaga align sila. And hindi lang basta align sa atin, kundi align kay Lord. Yun yung importante, align sa will ni Lord, 'di ba, Ate Rose? Ayan, amen. No? Tsaka na-mention nga ni Sister Heidi, yung mga things, magiging masama siya kapag mali natin siya ginawa. For example, no, kung estudyante ka, may exam ka bukas, ang kailangan mong gawin is mag-aral. Pero ang ginawa mo, nanood ka, nag-social media. Nothing wrong with doing social media kasi naging medium din natin sa like this one, no, para mag-spread ng gospel. So, we have to really, tignan mo yung priorities mo. Siguro nasa list siya kapag meron ka pang extra time, kapag nagawa mo na yung mga dapat mong gawin. So, ayun. So, thank you, Lord. Medyo connected yung mga topics natin with the past months din. Sige, ayan. So, medyo malapit na tayo mag-conclusion. Wait lang, ayan. Naisip ko lang, Ate Rose, hindi naman na to quote. Sige lang. Ayun, maka-quote ulit, no? Ano nga lang, yung parang, di ba yung goals natin, kailangan kasi talaga, parang maghuhugot siya dun sa kung ano yung sinasabi ni Lord na purpose mo. Tapos, napanood ko lang din to sa social media na na parang kung yung tao, nagtatanong siya kung ano yung purpose niya, isipin, kumbaga, alamin niya sa puso niya, ano ba yung sinasabi ng puso niya na, dapat siguro yung mga Christians ganito yung gawin. Siguro dapat yung mga Christians lahat reading magturo, lahat reading mag-testify. So baka tinatawag ka para sa pagtuturo. So kapag yung nasa puso mo halimbawa, ay dapat lahat ng Christians nagso-support financially or nagso-support dun sa gawain. So baka tatawag ka ni Lord to support the church financially. So parang kung ano yung nasa isip mo na dapat sana ginagawa or pine-perform ng bawat member ng church or bawat Christian, maaaring yun yung purpose na ibinibigay sa'yo ni Lord. So 'di ba parang importante yun to take action. Kasi kung alam mo kung ano yung nagda-drive sa'yo, 'di ba? Kung ano yung sabi nga, ano yung hugot mo, 'di ba? Ano yung dahilan sa pagbangon mo sa umaga. So parang kapag mas clear sa iyo 'yon, mas clear din para sa iyo yung pag-act doon sa goals mo. Ayun lang naman. Ayan, thank you Lord, Sister Heidi. No, parang talaga kumbaga meron ka ng mga hint na binibigay sa iyo ni Lord, no? Oo, itinanim na ni Lord sa puso mo. Ayan. And syempre, para mas, kumbaga minsan may takot kayo kasi parang ready ba ako? Parang, meron akong kumakanta ako pero parang ready ba ako kasi baka ganito, ganyan, may mga fear ka. So, mga kapatid, kung meron man kayong gano'n, no, parang, tuloy lang sa pag-support, sa pag-serve kay Lord. Kasi later on, no, i-reveal din sa'yo ni Lord, little by little. Kumbaga, He will meet you where you are. Hindi ka niya bibiglain na parang, uy, dito ka na. Parang gano'n. Very gracious kasi si Lord. True. Hindi mo kailangan mag-qualify. Kasi unang-una, pinili ka na niya. So, hindi mo kailangan minsan kasi tayo, sasabihin natin, Lord, sorry, makasalanan ako. Hindi siguro ako worthy para pumasok dyan sa church mo. Parang ganun. Pero hindi ganun eh. Mahal tayo ni Lord and very gracious siya na, yun nga, He will meet you where you are. So, kung meron man tayong sablay, edi do the next best thing. Diba? Tanong natin kay Lord, Lord, sorry, sumablay po ako, pero ano po ba yung dapat kong gawin? And pag sinabi sa'yo ni Lord, alam natin mahirap pag kinokorek tayo, pero, ayun nga, trust God, diba? Ayun.
Ayan. So, thank you, Lord. Sige. So, just to wrap up, no, so parang sabi nga dito, goal settings really comes down into two things. So, discern mo muna, ano yung gusto ni Lord na ipagawa sa'yo. So, ask the Lord, no? Seek the Lord first. And syempre, sabi nga, do something about it. So, in James 1:25, it says, "But whoever looks intently into the perfect law that gives freedom and continues in it, not forgetting what they have heard, and but doing it, they will be blessed in what they do." So, kumbaga, para ma-achieve mo din yung goal na isinet sa'yo ni Lord, no, you have to act on it. Ayan. And si Lord, actually si Jesus, He was and is a goal setter. In James 17:4, it says, "I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do." So kumbaga, si Lord din, no, He knows yung plan ni Lord sa kanya. No, He knew ano yung dapat niyang gawin, yung mga goals niya, and He accomplished it. So kumbaga, ginawa din niya. And in the same way, He wants us to do the same. So siguro, no, may nakikita din natin, may mga, some struggles, no, may mga characters sa Bible na pinakita na meron mga struggles din. Kahit tayo, when we are pursuing our goals. But sabi nga dito, no, may mag-empower sa atin, which is yung Holy Spirit na nasa atin na din, di ba? So, ngayon, ano ba yung gagawin natin? Do the next best thing, no? Continue, ano ba yung pinapagawa sa'yo ni Lord, di ba? Mag-aral ka, continue joining us. Ayan, every Saturday and every youth hour po sa Sunday, mag-aral tayo, magbasa ng salita ni Lord. And stop kung ano man yung na-impress sa'yo ni Lord na stop doing. Or siyempre, yung iba dito, parang you reprioritize kung ano man yung mga bagay na, parang lesser value. Ayan. And start kung ano man yung gusto ni Lord na start mong gawin. Okay, sabi nga, don't act on fear, but on faith. And perfect love, no, drives out fear. Ayan. So, thank you, Lord po. So, meron pa ba kayong gustong i-share, mga kapatid? And thank you, Lord, sa join po sa amin, sa atin dito. Kung alam niyo, mga kapatid, mga galing sa trabaho, diretso dito. So, thank you, Lord, sa time na ibinigay niyo and sa pagsagot doon sa call ni Lord. So, thank you, Lord. Thank you, Lord. Any, few words pa before we end? Wala na. Wala na daw, Ate Rose. Ayan, sige. Before kami mag-closing prayer, kami po ay aawit po sa ating Panginoon. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His words. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His words. He's Almighty God, my Savior. He is Almighty God, His name is Jesus. He is Almighty God, my Savior. He is Almighty God, His name is Jesus. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His words. Greater is He that is in me than he that is in the world. I am more than a conqueror by the power of His words. Ayan, thank you, Lord po. So let's pray. Let's bow our heads and let's pray. Lord of Lord, God of gods, thank you, Lord God, sa araw po na ibinigay niyo sa amin. Thank you, Lord God, for being with us today, Lord, from start to finish po sa amin pong naganap po na awit ng pag-ibig CSM edition. Thank you, Lord po, sa inyo pong salita, Lord. And thank you, Lord God, for empowering us, Lord, to act on the faith sa mga binigay niyo po sa aming mga goals, Lord, to work on it, Lord, and sa grace, Lord, to obey. Thank you, Lord God. And Lord, sa oras po na natitira ngayong araw, sa mga gagawin po namin, sa mga kasamahan pa po namin nandito, Lord, at sa mga plans po namin sa mga susunod na araw, Lord, we pray for wisdom, anointing, Lord, and guidance niyo po sa lahat ng yun, Lord. Sa aming mga personal concerns, whether it be yung physical needs, financial,
mental, emotional, and spiritual concerns, Lord. We lift them all up to you, Lord. We know na ikaw po makapag-fulfill nito in your most perfect time. And Lord, sa mga kasamahan po namin, friends, relatives, family members, Lord, na may sakit, Lord, we also ask, Lord, for healing, Lord, because we know that you are the great healer. And Lord, sa amin pong mga gagawin, Lord, we lift them all up to you, Lord. And may the words of our mouth, the meditation of our heart be pleasing to you, our Lord, our rock, and our Redeemer. This we ask in Jesus' name. Amen. Ayan. Thank you, Lord, mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.